Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Ang totoong pag-ibig ay walang tinitingnang kulay o kasarian, tanging ang iyong puso. Kahit pa sa taong hindi mo inakala na iyong mamahalin at madalas sa ganitong pagkakataon ay wala kang magagawa kundi ang sundin ang iyong puso sa kabila ng panghuhusga ng ibang tao. Kapag daw nakaramdam ka ng matinding pag-ibig para sa isang tao, ay gagawin mo ang lahat para maging masaya ang iyong minamahal. Ibibigay mo ang lahat-lahat kahit pa ang bagay na imposible. Dear Papa Dudut, magandang araw sa iyo. Nasa healing stage pa ako sa ngayon. Sa recent breakup ko sa aking ex-boyfriend na matagal kong nakasama. Habang sinusulat ko ito, masakit man pero kailangan kong tanggapin na hanggang doon na lamang ang aming kwentong dalawa. Naisip kong ipadala ang kwento ko sa inyo para kahit papaano ay gumaan ang aking nararamdaman sa ngayon. Wish ko lang ay may aral din na mapulot ng mga listeners mo sa kwento ko, lalo na sa mga kagaya ko na isang trans woman. Ako nga pala si Nina, 33 years old, para sa hindi nakakaalam kung ano nga ba ang trans woman. Kami po ay pinanganak na lalaki na may pusong babae at babae ang turing namin sa aming mga sarili. Tapos na rin ako sa aking transition. Kaya kapag nakita mo ako, ay aakalain mo na isa akong babae. Pero proud po ako na lahat ng ginastos ko sa mga ipinagawa ko sa sarili ko ay galing sa aking bulsa. At hindi ako nanghingi sa kahit na sino. Bata pa lamang ako ay alam ko na. Gusto ko nang maging ganap na babae. Malambot na ako dati pa. Papa Dudut, lahat ng kalaro ko ay mga babae. Favorite ko ang maglaro ng Barbie at Pico. Pinilit ng tatay ko na baguhin ang aking pagiging malambot. Pero sadyang nakatadhana na maging isa akong diyosa, tutol si Papa sa pagiging bakla ko. Kaya madalas niya akong paluin kapag nahuhuli niya akong ginagawa ko. Nagaw ng kumot namin at buhok ang tuwalya. Si Mama naman ay naka-up sa akin. Siya ang palagi nagtatanggol sa akin mula kay Papa. Sinasabi ni Mama kay Papa na hayaan na lamang ako. Kung bakla raw talaga ako, ay huwag nang baguhin dahil wala namang mali sa akin. Pero talagang ayaw ni Papa na maging bakla ako. Kaya hanggang sa maging teenager ako ay tutol pa rin siya. Nahilig ako noong sumali sa mga gay beauty pageant sa iba't ibang barangay kasama ang mga naging kaibigan kong beke. Todo support si Mama sa akin noon at walang kaalam-alam si Papa na sumasali ako sa ganoon. Pero isang kumpare niya ang nagsabi kay Papa na nakita kong sumali sa isang gay pageant. Galit na galit si Papa nang nalaman niya yon at binugbog niya ako. Itinapon niya ang mga nakatago kong makeup at mga damit na pambabae. Sobra akong nasaktan nang sabihin ni Papa na isa akong kahihiyan sa aming pamilya. Hindi raw ako normal at kailangan ko raw magpatingin sa isang doktor upang mawala ang aking kabaklaan. Namatay si Papa noong 19 years old ako. Ilang beses na kasi siyang inatake sa puso. Nakakalungkot lang na nawala siya nang hindi man lang niya ako natanggap. Nagbago ang buhay namin mula noon at naging mahirap ang aming buhay. Nag-stop ako sa pag-aaral dahil kailangan kong mag-work para makatulong kay Mama sa mga gastos namin sa bahay.
dahil sa liit ng sinasahod ko sa Pilipinas ay naisipan kong mag-ibang bansa. Napunta ako sa Japan at nagtrabaho ako doon bilang hairdresser. Nagkaroon na ako ng kalayaan na isuot ang mga damit na gusto ko at nangarap na ako noon na tuluyang baguhin ang aking sarili. Nag-ipon ako ng pera at nalipat pa ako ng ibang bansa at naging mas maganda ang trabaho ko roon. Doon ako kumita ng malaki. Kaya naging mabilis ang aking pag-iipon. Nang umuwi ako sa Pilipinas ay meron na akong dibdib at itsurang babae na talaga ako. Nagpatayo na rin ako ng 2 salon at napagawa ko na rin ang aming bahay. Unti-unting umangat ang buhay namin at doon ko nasabi na worth it lahat ng taon na nawalay ako sa aking pamilya. Muli akong nag-ipon para maging ganap na akong babae. Nang makaipon na ako ng pera ay nag-flying Thailand at doon ako nagpa-sex reassignment surgery na naging matagumpay naman. Abot langit na ang saya ko sa time na yon kasi natupad na ang aking pangarap. Pero sa kabila ng aking happiness ay marami pa rin akong naririnig na masasakit na salita sa ibang tao. Kagaya ng hindi raw ako nakukontento sa ibinibigay ng Diyos. Makasalanan daw ako at sa impyerno ang aking punta kapag namatay ako. Hindi naman daw ako totoong babae at hindi ako manganganak kahit na magbabago pa ako ng kasarian. Sa umpisa ay masakit ang mga ganong salita, Papa Dudut. Pero sa pagtagal ay nasanay na rin po ako. Nawalan na ng epekto sa akin ang mga naririnig ko. Kumbaga ay namanhid na ako. Saka ako rin ang talo at hindi magiging masaya kapag hinayaan kong maapektuhan ako ng mga sinasabi ng iba. Ang importante ay masaya ako at tanggap ako ng aking pamilya at mga kaibigan. Maganda na ang takbo ng business ko noon, kaya panay na ang biro ng mga kaibigan ko sa akin na boyfriend na lang ang kulang sa akin. Sayang daw ang ganda ko kung walang makikinabang. Kahit si Mama ay ganun din ang sinasabi sa akin. Nina, wala ka pa rin bang ipakikilalang boyfriend sa akin? Aba, simula nang magtrabaho ka ay wala ka pang nagiging jowa, sabi sa akin ni Mama. Ma, nakafocus ako sa inyo. Gusto kong maibigay sa inyo ang lahat ng pangangailangan ninyo, turan ko. Paano naman ang pangangailangan mo? Hindi kita pinagbabawalan na makipagrelasyon, anak. Siguro sa pagkakataon na ito ay maganda rin na mag-focus ka sa sarili mo, payo ni Mama. Hindi alam ni Mama at ng mga kaibigan ko na ilang beses na ako nagkaroon ng boyfriend. Hindi ko nga lang sinasabi sa kanila dahil lahat ng naging ex-jowa ko ay tinatago ko. Parang kinakahiya nila na meron silang jowa na isang trans na kagaya ko. May iba pa nga na nalaman ko na pinagkakapa ako. Hindi ako ikakahiya, Papa Dudut. Sabi nga nila, kapag hindi mo hinihintay ang isang bagay o kung ano pa ang hindi mo ipinagdarasal, ay siya pang dumarating. Noon ay nakilala ko si Sam sa wedding ng kaibigan ko. Matanda ako sa kanya ng 2 taon, napansin ko na panay ang dikit sa akin ni Sam. Lalo na noong reception ng kasal. Nagtatanong siya sa akin ng mga bagay na kung tutuusin ay walang kwenta. Para bang gumagawa lang talaga siya ng way para magkausap kaming dalawa. Kinukuha pa nga niya ang number ko pero hindi ko ibinigay. Pakipot pa talaga ang lola mo, Papa Dudut. Pogi si Sam at malakas ang datingan niya. Pero ayokong magpabulag sa ganon kasi based sa mga naging ex ko, ang mga ganong lalaki ay manloloko. Nagulat ako nang isang araw ay tinawagan ako ni Sam sa aking cellphone. Yun pala ay kinuha niya sa friend ko ang number ko. Sam, bakit mo ba ako kinukulit? Ano bang gusto mo?
Tanong ko kay Sam. Habang magkausap kami sa phone. Yung totoo. Gusto kita, Nina. Unang kita ko pa lang sa'yo. Ay nagustuhan na kita. Kaya sorry kung magiging mabilis ako ha. Gusto kitang ligawan. Diretsong sabi ni Sam. Nawindang ako ng bongga sa revelation ni Sam. Papa Dudut. FYI lang, baka hindi mo alam na trans ako ha, para sa kaalaman mo, pagtatapat ko pa sa kanya. Alam ko, unang kita ko pa lang sa iyo. Alam ko na, kaya nga nagtataka ako kung bakit ako nagkagusto sa iyo eh. Kasi ito ang first time na nagkagusto ako sa kagaya mo, ang sabi pa ni Sam. Kinilig ako, pero hindi ko yun pinahalata sa kanya, Papa Dudut. Na-feel ko na sincere siya sa mga sinasabi niya. Kaya pinagbigyan ko si Sam na ligawan ako at patunayan niya ang sarili niya sa akin. Ilang beses kaming lumabas at nag-date at never niya akong pinagbayad sa mga kinain at pinuntahan namin. Palagi din siyang may pa-flowers at chocolate sa akin na never kong na-experience sa mga naging ex-jowa ko. Hindi kagaya ng karamihan sa naging ex ko, ay hindi tambay si Sam. May maayos siyang trabaho. Yon ang ikinatuwa ko pa. Kahit na nililigawan pa lamang ako noon ni Sam, ay proud niya akong ipinakikilala. Noon sa mga parents niya, ipinapaalam din niya sa mga magulang niya na isa akong trans, Papa Dudut. Ang akala ko ay tututol sila sa panliligaw ni Sam sa akin. Pero natuwa ako nang wala akong nakitang violent at negative reaction mula sa kanila, ang sabi pa ng mama niya. Kung saan masaya si Sam, ay suportado lamang sila dito. Only child pala si Sam, Papa Dudut. Yon ang nakita kong reason kung bakit lahat ng gusto niya ay okay lang sa parents niya. Hanggang sa sinagot ko na nga si Sam after ng ilang buwan ng panliligaw niya sa akin. Kahit may takot ako na baka lokohin niya ako o kaya iwanan, ay isinugal ko ulit ang aking puso. 3 buwan pa ang pinalipas ko bago ko siya pinakilala sa family and friends ko. Gusto ko kasing munang makasigurado na kahit papaano ay magtatagal kami bago ko siya ipakilala sa malalapit sa puso ko bilang boyfriend ko. Ikinuwento ko kay Sam ang naging experience ko noon sa mga naging ex ko. Alam niya na lahat sila ay kinakahiya at tinatago ang naging relasyon namin. Hindi ako nag-expect ng kung anuman kay Sam. Kaya naman sobra akong naloka nang ginawa niyang profile picture sa Facebook. Ang picture naming dalawa, naging sunod-sunod din ang pag-upload niya ng mga sweet pictures naming dalawa sa araw na yon. At proud pa niyang nilagay sa caption na ako ang nagpapatibok ng puso niya. Napasugod tuloy ako nang walang pasabi sa bahay nila sa araw na yon, Papa Dudut. Sam, ano yon? Bakit mo in-upload yung picture nating dalawa sa Facebook mo? Ang nagtataka kong tanong. Kasi proud na ako na ikaw ang girlfriend ko, hindi ba? Ang sabi mo ay kinakahiya ka ng mga naging ex mo. Pues, iba ako sa kanila. Gusto kitang ipakilala sa lahat. Kasi deserve mo yon. Walang dapat ikahiya sa kung ano ang meron sa ating dalawa. Madamdaming wika pa ni Sam. Naiyak ako sa mga narinig ko, Papa Dudut. Sobrang na-touch AKO. Kasi first time sa buhay ko na may isang lalaki na kaya akong ipagmalaki sa lahat at hindi kinakahiya na isang trans ang jowa niya. Doon ko napatunayan na totoo ang pagmamahal ni Sam sa akin. Napaka-bless ko para ibigay siya sa akin ni Lord. Kaya simula ng araw na iyon ay nawala ang takot sa puso ko na baka lokohin ako ni Sam. Talagang pinatunayan niya sa akin na mahal niya ako at hindi niya ako ikakahiya. Of course, dahil sa pinaalam na ni Sam sa social media
na jowa niya ako, ay ganun din ang ginawa ko. Pinalitan ko na ng picture naming dalawa ang profile picture ko. Marami ang natuwa at meron din namang negative comments na natanggap. Lalo na sa mga tita ko. May nagsabi na dapat daw ay magpakalalaki ako. Hinayaan na raw na maging bakla pa ako. Pero bakit daw nakipagrelasyon pa ako sa kapwa ko lalaki? Pero dahil immune na ako sa mga ganong klase ng komento at alam ko na wala naman silang ambag sa buhay ko, ay dead ma lamang ako sa kanila. Sa sobrang saya ko ng time na yon, ay parang walang space ang negativity sa akin. Hinayaan ko na lamang sila sa mga gusto nilang isipin at sabihin sa akin. Basta happy ako at alam ko na wala akong tinatapakang ibang tao, Papa Dudut. Sa paglipas ng mga taon ay wala akong naging malaking problema sa love life. Kung magkaroon man kami ng maliit na pag-aaway ni Sam, ay agad naman namin yung naaayos. Hindi kami yung tipo ng couple na pinapatagal pa ang away o tampuhan, lalo na si Sam na hindi kayang magalit sa akin ng matagal. Parang prinsesa ang turing niya sa akin. Ipinaramdam sa akin ni Sam na wala akong dapat ikatakot, na baka tumingin pa siya sa iba o baka maghanap siya ng tunay na babae. Parehas kaming mahilig mag-travel ni Sam at kapag meron kaming free time ay nagpupunta kami sa kung saan saan. Mga beach ang paborito naming puntahan, Papa Dudut. Parang yun ang naging travel naming dalawa. Natatandaan ko na Pasko noon, in-invite ko si Sam na sumama sa family namin sa bahay ng aking grandparents sa province namin. Chance na rin kasi yon para makilala si Sam ng iba ko pang relatives, lalo na ng mga pinsan ko na nakaklose ko. Paskong Pasko pa naman noon nang lapitan ako ng tita ko na kapatid na panganay ni Papa. Akala ko ay kung ano ang sasabihin niya sa akin. Grabe, napakaganda mo na ngayon. Walang bakas ng pagiging lalaki. Uri ni tita. Na hindi ko alam kung bakit. Para bang tunog na iniinsulto niya ako. Thank you po tita, matipid kong sagot. Balita ko ang laki ng nagastos mo sa pagpapagawa para magmukhang babae. Saka ang gwapo ng boyfriend mo. Nakikita ko sa social media na palagi kayong nagta-travel. Kahit naman siguro ako, kapag marami akong pera, ay talagang pupuntahan ko lahat ng lugar na gusto ko. Ang sabi pa ni tita, naku tita, hindi naman marami ang pera ko. May sobra lang. Yon ang ginagamit ko para makapag-travel. Wika ko. Pero Nina, mag-ipon ka at huwag kang gastos ng gastos sa boyfriend mo. Baka kasi nagsistay lang yung boyfriend mo sa'yo. Kasi may naibibigay ka sa kanya. Paano kung wala na? E di iiwanan ka na niya. Dapat may tabi ka ring pera para sa'yo. Huwag kang bigay ng bigay. Pabulong na wika ng tita ko. FYI lang po tita, hindi ako pinipirahan ni Sam. May trabaho siya at kumikita siya ng pera. Mas mayaman pa nga po siya kumpara sa akin dahil meron silang family business. Yung travel po namin, share po kami roon. Minsan pa nga, si Sam ang mas nagbibigay. Tita naman, sana baguhin nyo na yang makaluma ninyong pag-iisip kasi mukhang inaagiw na. Hindi porket ang isang bakla o trans ay may karelasyon na lalaki ay piniperahan na siya. Merry Christmas po tita, God bless po sa inyo. Hinaluan ko pa rin ng paggalang ang sinabi ko kay tita. Kahit ng time na iyon ay gusto ko na siyang sagutin ng pabalang. Talagang nagpanting ang tenga ko sa mga narinig ko, Papa Dudut. Hindi ko kasi inaasahan na may mga tao na ang tingin kay Sam ay pinagkakapirahan ako porket isa akong trans. Kagaya ng sinabi ko,
ay masyadong makaluma ang ganong opinyon. Oo, hanggang sa ngayon ay nangyayari pa rin yon. Meron pa ring miyembro ng LGBT na pumapayag na pinipirahan o ginagamit sila ng jowa nila. Pero hindi lahat. Mas marami pa rin ang nagmamahalan dahil mahal talaga nila ang isa't isa. At isang patunay ng relasyon namin ni Sam, Papa Dudut. Nalungkot ako sa katotohanan na iyon, Papa Dudut. Kaya sinabi ko yon kay Sam. Very open kasi kami sa isa't isa at wala kaming inililihim. Hayaan mo na lang ang ibang tao na mag-isip ng kung ano sa atin. Ang importante naman ay alam nating dalawa ang totoo, sabi ni Sam sa akin. Ewan ko, pero nasaktan ako sa mga sinabi ng tita ko. Ganun pala ang tingin nila sa relasyon natin. Pera-pera lang, wika ko. Mas marami pa tayong maririnig na mas matinding salita sa future, Nina. Remember, nasa Pinas tayo at dito sa bansa natin, hindi pa talaga tanggap ng iba ang ganitong klase ng love. Dapat mas maging matatag tayo kasi kung hindi ay tayo rin ang talo kapag nagpaapekto tayong dalawa, ang sabi pa ni Sam. Nakakatuwang isipin na mas matatag si Sam kumpara sa akin pagdating sa mga ganung bagay. Hindi ko yon ine-expect mula sa kanya, pero sabi nga, lahat ng tao ay may hangganan. Nakita ko yon nang minsang isama ako ni Sam sa isang bar kasama ang mga kaibigan niya. Yun ang first time na nakaharap ko ang mga kaibigan niya. Okay naman sila at welcoming. Inuman, kwentuhan hanggang sa malasing na kaming lahat. Makalipas ang ilang oras ay nagpaalam si Sam na magyoyosi silang sandali sa labas. Sumabay sa kanya ang dalawa niyang kaibigan na lalaki. Wala pang 5 minutes ay may narinig kami na nagsusuntukan sa labas. Kinakabahan ako para kay Sam pero hindi ko iniisip na siyang nakikipag-away. Kilala ko kasi ang boyfriend ko. Hindi niya ugali ang makipagbasag ulo. Kahit pa lasing siya. Ang iniisip ko ay baka madamay siya sa nag-aaway sa labas ng bar. Kaya walang pagdadalawang isip akong tumakbo sa labas para sunduin si Sam. Sobra akong na-shock nang makita ko na si Sam at ang isa niyang kaibigang lalaki pala ang nag-aaway. Nakaawat sa kanila yung isa niyang kaibigan at isang bouncer ng bar. Nag-aalalang nilapitan ko si Sam at nang makita niya ako na halos maiyak na ay unti-unti siyang kumalma. Hindi muna ako nagtanong kay Sam kung ano ang nangyari dahil ang nasa isip ko noon ay ang makalis na kami sa lugar na yon. Nang nagdadrive na si Sam pauwi ay saka ko siya tinanong, "Ano bang nangyari? Bakit nag-away kayo ng friend mo?" "Akala ko ba ay close kayo?" tanong ko kay Sam. "Nakipagtalo kasi siya sa akin. Sabi niya bakla na raw ako kasi pumatol ako sa isang trans. Sabi ko hindi. Sabi ko straight pa rin ako dahil babae ka. Pinilit niya na bakla ako at hindi ka babae. Kaya nag-init ang ulo ko at nasuntok ko siya." Tugon pa ni Sam. "Dapat kasi hindi mo na pinatulan. Hindi ba? Sabi mo, hindi na dapat tayo nakikinig sa opinyon ng iba. Ang mabuti pa siguro kapag parehas na malamig na ang ulo ninyo ay mag-sorry ka sa kanya." Payo ko. Hindi na kailangan. Hindi ko kailangan ng ganong kaibigan na makitid ang pag-iisip. Wika pa ni Sam. Ang sabi pa ni Sam ay nakita na niya ang totoong ugali ng kaibigan niya na yon. Kaya mas mabuti na putulin na rin niya ang ugnayan niya sa taong yon. Nakonsensya ako sa mga sinabi niya, Papa Dudut. Alam ko na ako ang dahilan ng naging pag-aaway nila. Sam, kaya pa ba natin to? Nalulungkot ako na kailangan mo magalis ng tao sa buhay mo na nakilala mo na bago mo pa ako nakilala.
Paano kung hindi pa ito ang huli? Paano kung meron ka pang taong aalisin sa buhay mo nang dahil lang sa akin ang nababahala kong sambit? Anong ibig mong sabihin? Tanong pa ni Sam. Mag-break na lang tayo, Sam. Ayokong ako ang maging dahilan para maubos ang taong malapit sa iyo. Siguro mas magiging madali ang buhay mo kapag totoong babae ang naging girlfriend mo. Turan ko habang umiiyak. Ano bang mga sinasabi mo, Nina? Dahil lang doon ay makikipaghiwalay ka sa akin? Hindi makapaniwalang sabi pa ni Sam. Hindi lang dahil doon. Marami pang bagay, Sam. Hindi ka magiging masaya sa akin. Marami akong hindi kayang ibigay sa iyo na maibibigay sa iyo ng isang tunay na babae. Wika ko. Hindi ko alam kung bakit lumabas yon sa bibig ko, Papa Dudut. Dahil siguro sa epekto ng alak sa akin. Aaminin ko na nasaktan ako nang sabihin ko yon. Naisip ko na baka nga hindi pwedeng magkaroon ng relasyon ang isang trans at straight guy dahil puro panghuhusga lang ang matatanggap namin. Ayokong mawala lahat ng importanteng tao sa buhay ni Sam dahil lamang sa akin. Alam ko kasi na hindi pa yon ang huling beses na mangyayari ang nangyari ng gabing yon. Hindi tinanggap ni Sam ang pakikipag-break ko, pero dahil sa nakapagbitaw na ako ng salita at dahil na rin sa aking pride ay pinanindigan ko yon. After ng gabing yon ay nilayo ko na ang sarili ko kay Sam at inisip ko na ang best decision na ginawa ko para sa aming dalawa. Ayoko na rin na nahuhusgahan si Sam ng ibang tao dahil sa akin. Ipinagdasal ko pa noon sa Diyos na sana'y makahanap si Sam ng isang babae na mamahalin niya para wala nang manghuhusga sa kanya. Nasaktan din ako sa break namin noon ni Sam. Papa Dudut, halos araw-araw akong umiiyak at pinagsisisihan ang aking ginawa. May mga pagkakataon na gusto ko nang ibaba ang pride ko at makipagbalikan kay Sam. Pero kapag iniisip ko, Papa Dudut, na baka sa babae talaga magiging masaya si Sam, ay hindi ko na itinutuloy ang pakikipagbalikan sa kanya. Inaliw ko na lamang ang sarili ko sa ibang bagay, kagaya ng pag-travel ng mag-isa. Nag-focus ulit ako sa business at naisipan ko na magtayo ng isa pang branch ng salon para doon na talaga matuon ang aking atensyon. Sinabi ko rin sa sarili ko na baka hindi talaga para sa akin ang pakikipagrelasyon, Papa Dudut. Baka nga totoo ang sinabi ng iba kong kamag-anak na ang kagaya ko ay nakatadhanang tumanda ng mag-isa. Hindi ko na rin chinek ang social media account ni Sam dahil alam ko na magiging hadlang lamang yon sa aking pag-move on. Makalipas nga ang isang buwan matapos ang breakup namin ni Sam ay nagulat ako nang pumunta ang mama niya sa bahay namin. Nakiusap siya sa akin na makipagbalikan na ako kay Sam dahil wala na raw ginawa ang anak nila kundi ang magkulong sa kwarto at maglasing. Natatakot daw siya na baka kung ano pa ang gawin ni Sam sa sarili nito dahil sa labis itong nasaktan sa paghihiwalay naming dalawa. Nang malaman ko ang nangyayari kay Sam ay sobra akong nag-alala para sa kanya. Walang pagdadalawang isip na sumama ako sa nanay niya papunta sa kanilang bahay. Kinatok ng mama ni Sam ang kwarto ni Sam, pero ayaw nitong buksan ang pinto. Pero nang ako na ang kumatok at tinawag ko siya, ay mabilis pa sa 4:00 na binuksan ni Sam ang pinto at niyakap niya akong mahigpit habang umiiyak. Napansin ko rin na pumayat siya ng kaunti at mukhang walang tulog. Ang gulo rin ng kwarto niya at may mga bote ng alak sa kung saan-saan. Humingi ako ng sorry kay Sam sa pagiging mahina ko sa oras na kailangan kong maging malakas para sa relasyon naming dalawa. Sa araw na iyon ay nagkabalikan kaming dalawa, Papa Dudut.
Tinulungan ko rin si Sam na ayusin at linisin ang kwarto niya. Nangako kami sa isa't isa na simula sa araw na iyon ay hindi na kami makikinig sa sasabihin ng iba. Magfo-focus na lamang kami sa relasyon namin at sa future plans naming dalawa. Patuloy pa rin ang mga negatibong sinasabi ng iba sa amin. Pero dead man na lang ako, lalo na si Sam. Lalo na sa social media na halos lahat ay panghuhusga ang aming natatanggap na comment. Dead man na lang rin kami sa mga ganoon, Papa Dudut. Napansin namin ni Sam na mas naging masaya kami nang ginawa namin yon. Para sa amin ay hindi importante ang sasabihin ng ibang tao, lalo na kung hindi namin kilala. Ang importante ay ang nararamdaman namin sa isa't isa at alam namin sa aming mga sarili na wala kaming inaagrabyadong tao. Sa paglipas pa ng mga taon ay patuloy na pinaramdam sa akin ni Sam na mahal niya ako. Palagi niyang pinaparamdam sa akin na ako lamang ang mahal niya at kontento na siya sa kung ano ang kaya kong ibigay sa kanya. May mga pagkakataon din na nag-uusap na kami para sa aming future, kagaya ng pagpapakasal. Sinabi ko kay Sam na imposible kaming maikasal sa Pilipinas at ang sabi niya ay pwede naman naming gawin yon sa ibang bansa. Wala raw kaso sa kanya kahit na hindi sa simbahan, basta magkaroon lamang ng isang ceremony na kami ay nag-aasawa. Na hindi ko makakalimutan ay nang magpunta kami sa Singapore, Papa Dudut. Yon ang first time namin na nag-travel sa labas ng bansa. 2019, yon nangyari. Talagang sinulit naming dalawa ang time namin doon. Nasa pag-uusap din namin ang aming future plans, lalo na ang pagkakaroon namin ng aming sariling pamilya. Sam, alam mo naman siguro na hindi kita mabibigyan ng anak, di ba? Okay lang ba sa'yo? Tanong ko sa kanya. Oo naman, nung umpisa ay tanggap ko na yan. Pero pwede naman tayong mag-ampon. Saka marami ng paraan ngayon para magkaroon tayo ng sariling anak, tugon pa ni Sam. Kung pwede nga lang mag-transplant ng matres, matagal ko nang ginawa, biro ko. Hindi na kailangan. Kontento na ako sa iyo at sa kung ano ang kaya mong ibigay, pahayag pa ni Sam. Sa sinabing iyon ni Sam, ay nawala na ang takot ko na iiwanan niya ako para sa ibang babae para magkaroon siya ng anak. Hindi ko na inisip na sa huli ay maghahanap siya ng isang babae. Aminado ako na straight si Sam at malaki ang posibilidad na magkagusto siya sa isang babae, Papa Dudut. Pero ang bagay na iyon ay inalis ko na dahil feeling ko sa time na iyon ay kami na ni Sam ang magiging magkasama sa panghabang buhay. Wala na kasi kaming problema. Tanggap na ng aming mga pamilya ang relasyon namin. Hindi namin tinatago sa lahat kung ano ang meron kami at hindi na rin kami apektado sa mga sinasabi ng ibang tao tungkol sa aming dalawa. Dumating na ang pandemic, Papa Dudut. Nawalan na kami ng chance na makapagkita ni Sam. Tanging video call na lamang ang naging paraan namin para mag-communicate. Ganon pa man ay pinilit namin na hindi mawala ang init ng aming pagmamahalan. Ilang buwan kaming hindi nagkita. Kaya nang magkaroon kami ng chance na makapagkita ay tuwang-tuwa ako. Ilang araw bago dumating ang araw ng aming pagkikita ay isang masamang balita ang sinabi niya sa akin. Nag-positive silang lahat sa bahay nila sa COVID at kailangan nilang mag-quarantine. Sa isip ng ganyan, gagaling din si Tito at makakauwi rin siya dyan sa bahay. Basta ipagdasal lang natin palagi ang paggaling niya, ang sabi ko. Mabuti na lang talaga at naandyan ka. Kung wala ka siguro, baka nabaliw na ako dito.
kasi wala akong mapagsabihan ng sama ng loob ko. Hindi ko kasi pwedeng ipakita kay mama na umiiyak ako at pinanghihinaan ng loob, ang sabi pa ni Sam. Siyempre, girlfriend mo ako. Nandito lang ako palagi para sa iyo, ang wika ko. Ewan ko, pero iba talaga ang epekto nitong pandemic sa akin. Halos araw-araw may namamatay. Natatakot ako na baka mawala ang parents ko, na hindi ko man lang nagagawa ang mga pangarap nila para sa akin, ang sabi pa ni Sam. Sa awa ng Diyos, makalipas ang mahigit 2 linggo ay gumaling na si Sam at ang parents niya. Nakauwi na rin ang papa niya mula sa hospital. Napansin ko na simula nang gumaling si Sam sa COVID, ay naging madalas na ang pag-uusap namin tungkol sa pagkakaroon niya ng anak, Nina. Naisip ko lang, ang sarap siguro ng magkaroon ng anak. Feeling ko kasi ay magiging mabuting tatay ako, masayang sabi pa ni Sam. Don't worry, darating din tayo dyan, hindi ba? Mag-aampon tayo, turan ko. Oo nga, pero parang mas okay yung galing talaga sa dugot laman ko. May mga paraan naman na ngayon mahal nga lang, pero pwedeng pag-ipunan, ang sabi pa ni Sam. Halos araw-araw din siyang nagsesend sa akin ng picture at video ng mga cute na baby na nakikita niya sa social media. Hindi ko alam, pero may na-feel akong something kay Sam, Papa Dudut. Parang meron siyang gustong sabihin sa akin na hindi niya masabi. Kaya nang nagkita kaming dalawa, ay tinanong ko siya kung may problema ba siya o baka may gusto siyang sabihin. Kahit sinabi ni Sam na wala, ay hindi ako naniwala sa kanya. Sinulo ko na lang ang bagay na napansin ko at baka kasi pagmulan pa yon ng aming pag-aaway. Isa pa sa napansin ko ay hindi na masyadong nakikipag-video call si Sam sa akin. At kung minsan papadudot ay parang wala na rin siyang gana na makipag-chat sa akin. Natutulugan na niya ako sa gabi habang magka-chat kami. Inintindi ko na lamang na baka nag-adjust pa siya dahil nag-iba na ang setup ng trabaho niya. O baka marami siyang iniisip na hindi niya masabi sa akin. Kagaya na lamang ng gabing yon. Magka-chat kami ni Sam, tapos ang tagal kong naghintay ng reply niya. Inassume ko na nakatulog naman siya. Dahil hindi pa ako inaantok, ay naisipan ko na tingnan ang Facebook ni Sam. Ginawa ko yon para antukin ako. May nakita ako nakatag na picture kay Sam. Picture yon sa isang binyagan at kaibigan yata ni Sam yung tatay ng baby. Nabasa ko sa comment na sinabi ng tatay ng baby na nagtatampo ito kay Sam kasi hindi ito nakapunta. Ninong pa naman daw ito ng baby nito. Nakita ko na nag-reply si Sam sa komento. Nag-sorry siya. Ang sabi ng kausap niyang lalaki sa comment ay sana raw sa susunod ay si Sam na ang magkaroon ng baby. Ang tugon ni Sam ay darating din daw siya sa bagay na yon. Alam ko na napag-usapan na namin ang tungkol sa pagkakaroon ng anak, Papa Dudut. Pero nagkaroon ako ng kakaibang pakiramdam. Sa naging sagutan ni Sam at ng kaibigan niya sa comment the next day ay sinabi ko kay Sam na nakita ko yung nakatag na picture sa kanya. Tinanong ko siya kung bakit hindi siya nagpunta sa binyag ng inaanak niya sa kaibigan niya. Kagagaling ko lang kasi noon sa sakit. Saka baka mainggit lang ako kasi meron silang baby. Sagot pa ni Sam. Bakit? Gusto mo na bang magkaroon ng baby? Tawino di agad nakasagot si Sam. Tinawanan niya lamang ako. That moment ay hindi na ako nakapagpigil na magtanong sa kanya. Papa Dudut, Sam, may gusto ka bang sabihin sa akin? Napapansin ko kasi na simula nang gumaling ka sa COVID, parang may nagbago sa'yo. Matagal ko na itong napapansin, pero nahihiya at natatakot ako
na itanong sa iyo. Kinakabahan kong wika. Nina, tama ka. Meron akong gustong sabihin sa iyo. Pero sana wag kang magalit. Ramdam ko ang kaba sa pagsasalita ni Sam. Doon na ako natakot. Papa Dudut, inamin sa akin ni Sam na nang gumaling ang tatay niya mula sa COVID ay kinausap siya ng mga magulang niya. Natatakot daw ang parents niya na mawala ang mga ito. Tapos ay maiwanang mag-isa si Sam. Lalo na at isa itong anak. Natatakot ang mama at papa ni Sam na mawala ang mga ito. Nang hindi man lang nakikita na magkaroon ng normal na pamilya si Sam, hindi na kailangan pang i-explain ng malawak ni Sam. Ang sinabi niya, malinaw sa akin, na ang gusto ng mga magulang niya ay magkaroon ng babaeng asawa si Sam na mabigyan ito ng anak. Makikipag-break ka na ba sa akin? Ang naluluha kong tanong. Of course not. Hindi ko gagawin yon sa iyo. Mahal kita. To be honest, napapaisip ako nitong mga huling araw. Kaya napansin mo na parang nag-iba ko. Pero mahal kita. At sapat na yon sa akin. Maraming paraan para magkaroon ako ng anak nang hindi ka nawawala sa buhay ko. Sambit pa ni Sam. Sa pagkakataong yon ay nagkaroon ako ng insecurity. Kahit kasi ano ang gawin ko, ay hindi ko mabibigyan si Sam ng anak. Babae man ang panlabas kong anyo, kilos, pagsasalita at puso, ay hindi ko pa rin magagawa ang bagay na nagagawa ng isang tao na babae noong isinilang. Kahit pa sinabi ni Sam na mahal niya ako at hindi niya ako iiwanan, ay hindi pa rin nawala ang takot sa akin. Lalo na at mga magulang na niya ang nagsabi na gusto ng mga ito na magkaroon siya ng anak. Hindi rin ako makapaniwala na manggagaling ang mga salitang yon sa parents ni Sam, Papa Dudut. Ang buong akala ko kasi ay tanggap nila ang relasyon namin ni Sam at kasama sa pagtanggap na yon, ang katotohanan na hindi ko mabibigyan ng anak si Sam. Alam naman nila na isa akong trans. Pero sa kabilang banda ay naintindihan ko rin sila. Papa Dudut, magulang sila. Marahil ay natatakot sila na tumanda si Sam kasama ako nang hindi nagkakaroon ng anak. Lalo na at nag-iisang anak nila si Sam. Wala nga namang magpapakalat ng lahi nila. Kung sakali na hanggang sa kamatayan ay ako ang kasama ng kanilang anak. Ipinangako ko sa aking sarili na hanggat hindi si Sam ang bumibitaw ay hindi ako bibitaw. Papa Dudut, naniniwala ako na sa huli ay si Sam pa rin ang magdedesisyon at hindi ang mama at papa niya. Ngunit isang araw ay pinuntahan ako sa bahay ng nanay ni Sam nang malaman ko na gusto niya akong makausap. Ay alam ko na kaagad kung ano ang aming pag-uusapan. Sa kwarto ko kami nag-usap na dalawa para meron kaming privacy. Nina, alam mo kung gaano kita kagusto para kay Sam. Naalala mo pa ba? Noong nakiusap ako sa iyo, nabalikan siya nang makipag-break ka sa kanya, turan ng mama ni Sam. Opo tita, sagot ko. Ngayon, nandito ulit ako para makiusap sa iyo Nina. Alam natin na hindi mo mabibigyan ng anak si Sam. Oo, maraming paraan. Pwede kayong mag-ampon. Pero ang gusto namin ng asawa ko ay mula talaga kay Sam. Kung IVF naman, masyadong malaking pera ang kailangan. At hindi kami mayaman para sa IVF, sabi niya sa akin. Gusto niyo po bang hiwalayan ko na si Sam? Naluluha kong tanong. Oo, sana. Kung mahal mo siya, hahayaan mo siya na magkaroon ng isang pamilya na may anak at tunay na babae bilang asawa niya. Ang sabi ng mama ni Sam. Tita,
Makikipaghiwalay lang po ako kay Sam kung siya na mismo ang makikipaghiwalay sa akin. Matapang kong wika. Ang totoo, si Sam ang nagpupunta sa akin dito para sabihin ang lahat ng ito sa iyo, Nina. Hindi niya kasi kayang sabihin sa iyo dahil ayaw kanyang makita na nasasaktan. Tura niya. Pakiramdam ko, Papa Dudut, ay paulit-ulit na sinasaksak ang dibdib ko sa pagkakataong yon. Hindi ako makapaniwala na gusto na pala akong hiwalayan ni Sam upang makabuo na siya. Nang sinasabi nilang normal na pamilya, masakit man, ay sinabi ko sa nanay ni Sam na hiwalayan ko na si Sam. Mismong sa harapan niya ay tinawagan ko si Sam upang sabihin na tinatapos ko na ang aming relasyon. Umasa ako na tatanggi siya. Pero mas lalo akong nasaktan nang pumayag si Sam sa pakikipaghiwalay ko sa kanya. Papa Dudut. Ibig sabihin ay totoo ang sinabi ng mama niya sa akin na gusto na akong hiwalayan ni Sam. Panay ang iyak at sorry ni Sam sa akin. Papa Dudut. Hindi ko kayang hakayaan na magkaroon siya ng bigat sa dibdib, kaya sinabi ko sa kanya na wala siyang dapat na hingian ng tawad dahil sinusunod niya lang ang gusto ng puso niya. Sinabi ko rin na huwag siyang mag-alala dahil magiging okay din ako at kaya ko ang aking sarili. Nang umalis na ang mama ni Sam, ay doon ako umiyak ng umiyak. Masakit para sa akin na makipaghiwalay sa lalaking ilang taon kong minahal, pero wala na akong magagawa kung yon ang gusto niya. Nung una ay blinako si Sam sa lahat ng social media ko, pero last month ay natukso akong i-check kung ano na ba ang ganap sa life niya. Nasaktan ako nang malaman na meron na siyang girlfriend at buntis ito ng 3 buwan. Alam ko, susunod na ang pagpapakasal niya. Sa kabila ng sakit na aking nararamdaman, ay inisip ko na lamang na hindi na uwi sa wala ang pagsasakripisyo ko dahil kaligayahan naman ni Sam ang kapalit noon. Ngayon ay hindi pa rin nababawasan ang sakit na aking nararamdaman. May mga araw pa rin na umiiyak ako. Pero patuloy lamang ako sa paglaban sa buhay. Siguro ay pinagtagpo lamang kami ni Sam, pero hindi itinakda. Saka kahit papaano ay maswerte pa rin ako dahil napatunayan ko na meron pa ring lalaki na magmamahal sa kagaya ko. Kahit ilang taon ay naramdaman ko kung paano ang mahalin ng totoo. At hindi pa rin ako nawawalan ng pag-asa na matatagpuan ko pa rin ang lalaking magmamahal sa akin at mamahalin ko, isang lalaki na makakasama ko hanggang sa aking huling hininga. Lubos na nagmamahal, Nina, sa larangan ng pag-ibig ay walang kasarian nitong nakikita. Mamahalin mo ang isang tao sa kabila ng panghuhusga ng ibang tao. Bihira man ang ganitong pag-ibig sa ating panahon, ay may mga mapapalad pa rin na nakakatagpo ng isang tao na mamahalin siya kahit patuntugin ang buong mundo. Kapag nagmahal ka, kasama na diyan ang pagsasakripisyo. Kahit pa ang kapalit ng sakripisyo mo ay ang masaktan ka at mawala sa iyo ang taong mahal na mahal mo. Sabi nga, kapag mahal mo ay palayain mo. Aaminin mo ang araw-araw mo nang siya nga ang kasama. Kung hindi na ikaw ang kanyang kaligayahan, matuto tayong magkaroon ng malaking pangunawa at pagtanggap na may mga tao na makikilala natin at mamahalin tayo pero hindi mananatili sa ating buhay.